Sa magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Isang mapagpalang araw na naman na punong-puno ng pangako ng Panginoon. Bago po tayo magsimula, bago po tayo dumako sa ating debosyon, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Salamat sa inyong kabutihan, sa inyong pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po kami ngayong araw na to. Protektahan niyo po ang bawat isa. Buksan niyo po ang aming mga puso sa aming pag-aaral ng inyong salita. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po ulit. Kapag sinisimulan po natin ang ating araw, mahalaga po na magmuni-muni tayo sa pag-asa na binibigay sa atin ng Diyos, no? Kaya ngayong umaga, hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang Roma chapter 15 verse 13. Sabi po dito, nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang siya ring magbigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya para mapat, ah, ma, ano, para patuloy lumago ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sarap po, no? Sarap po nung ano na yun, paalala ng Panginoon. No? Tatal po ng ating devotion devotion ngayon ay manggagaling po sa Roma chapter 15:13. Ang title po nito, Pag-asa na nagmumula sa Diyos, no? Kapag may pananampalataya tayo sa Diyos, binibigyan niya tayo ng kagalakan at kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ito o pantayan ng mundong ito. Sa kabila ng mga pagsubok, ang pag-asa natin sa Kanya ang nagiging matibay nating sandalan dahil sa presensya ng banal na Espiritu. No? Isipin ang isang araw na puno ng pag-asa. Hindi dahil sa perpekto ang lahat, kundi dahil alam mo kasama mo ang Diyos sa bawat ako. Madalas ko pong tinuturo yung patungkol sa pag-asa, no? Dahil wala naman po tayong ibang pag-uusapan kundi yung pag-asa na nanggagaling sa Diyos. Lahat po tayo kailangan natin ng mga start-up na word, yung para bang o yung start-up na manggagaling sa Panginoon, na parang booster natin na, Lord, ngayong bago umaga may bagong pag-asa, di ba? Ang kagandahan lang po nito dahil alam po natin na tayo mananampalataya ng Panginoon sa Kristo. Kaya ito yung dahil sa ating pananampalataya sa Kanya, meron tayong kagalakan at kapayapaan na hindi kayang pantayan ng mundong ito. No? Kaya ngayong umaga pong ito, hayaan niyo po ang Panginoon ang kumilos, ang magprotekta, at panghawakan natin ang Kanyang pag-asa, no? Para mapuno tayo ng kagalakan at kapayapaan sa puso natin, sa buhay natin. Diba? Kasi alam po natin na panibagong umaga, panibagong digmaan, pero pag may bagong umaga, may bagong pag-asa rin natin sa buhay natin. Okay po, no? Tanong po na pwede nating itanong sa ating sarili. Paano ko kaya mararanasan ang kagalakan at kapayapaan na nagmumula sa Diyos sa araw na ito? Paano po kaya? Pakasimple po ng tanong. Kayo po ang sumagot nito. Okay po? Paalala lang po ngayong araw na to. Kahit ano pang harapin mo ngayong araw, tandaan na ang Diyos ang pinagmumulan ng inyong pag-asa. Kumapit sa Kanya at hayaan ang banal na Espiritu ang magpatatag sa inyong pananampalataya. Hayaan po natin na i-develop ng Holy Spirit yung pananampalataya natin. Dahil alam po natin na pag yung lagi po nating nararanasan yung mga pagsubok, alam po natin nandiyan po ang Panginoon. Ang kagandahan po dito, ina-activate po ng Holy Spirit na kung pinapaalala ng Holy Spirit o ng banal na Espiritu sa atin yung kayang gawin ng ating Diyos. Okay? Anong kaya nilang gawin. Okay po? Sige po, tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa pag-asa na ibinibigay nyo sa amin araw-araw. Tulungan nyo po kami na magtiwala ng lubos sa inyo upang maranasan po namin ang tunay na kagalakan at kapayapaan
no? Patnubayan niyo po kami sa araw-araw, protektahan niyo po kami, Panginoon, sa mga bagay na hindi namin nakikita, Panginoon, at sa mga bagay na sa aming paligid, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, panghahawakan po namin ang inyong pangako at lagi po namin panghahawakan yung pag-asa na hatid niyo sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. No? See you po later. Mamayang gabi po tayo pagpatuloy po natin ang pag-aaral.